Makalipas ang ilang sandali, pinag-uusapan ng mga nakatataas sa Defense Force kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa Kaiju number 8. Nagulat sila na may isang D-class Kaiju na nakatago sa kanilang puwersa at nagpasya silang itago ito sa media. May bulong-bulungan na may isang bansa na nagsasagawa ng eksperimento sa Kaiju to human tissue transplants, at baka may gawin sila kung malaman nila ang tungkol sa Kaiju number 8. Ang ilang miyembro ay nagmumungkahi na alisin na lang si Kaiju number 8 at gawing mga sandata ang bangkay nito, ngunit ang iba ay nagtatalo na dapat nilang subukan na gamitin siya bilang buhay na sandata. Gayunpaman, sinabi ni Director General Sho Mia na magpapasya sila pagkatapos nilang dalhin si Kaiju number 8 sa kanilang harapan. Para magawa ito, plano niyang utusan ang 3rd Division na ibigay si Kaiju number 8. Samantala, sa isang pasilidad ng pagkakulong, nakita natin na nakakadena si Kafka at mahigpit na binabantayan. Isang araw na siyang naroon at naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Karo tungkol sa paggamit ng Defense Force sa mga katawan ng Kaiju upang gawing mga sandata. Galit na galit si Kafka sa kanyang sarili dahil halos makasama na siya ni Mina sa tabi nito. Sigurado siyang galit sa kanya si Mina, at nagulat siya nang dumating ito upang ilipat siya sa punong himpilan. Sinubukan ni Kafka na humingi ng tawad sa kanya, ngunit pinatahimik siya ni Hoshina. Habang nililipat siya, napagtanto ni Kafka na hindi niya sila masisisi sa pagtrato sa kanya ng ganito dahil itinago niya sa kanila ang ganoong kabaliw na sekreto. Dinala si Kafka sa labas at nakita natin na ang lahat mula sa 3rd Division ay naroon. Hindi makatingin si Kafka kay Ichikawa sa mga mata, dahil sigurado siyang galit sa kanya si Ichikawa. Sinikap ni Ichikawa na alagaan siya, kaya umaasa si Kafka na mapapatawad siya nito. Habang sumasakay si Kafka sa transportasyon, napagtanto niya na talagang ang tapos na ang lahat. Gayunpaman, sa labis na pagkagulat, humakbang si Ichikawa at ipinahayag na may tiwala siya na babalik si Kafka. Ang mas nakakagulat pa, tila kalmado si Mina at sinabi niya kay Kafka na walang mga kamera sa silid. Siyempre, nagulat siya nang makita si Kafka bilang isang Kaiju nang siya ay sumugod upang iligtas ang lahat, ngunit naisip din niya na iyon ay talagang tulad niya. Pagkatapos, ipinahayag ni Mina na sila ay nagtitipon ng isang kaso upang ipagtanggol si Kafka. Si Kafka, umaasang patunayan na siya pa rin ay tao upang mailigtas siya. Nabigla si Kafka nang ipaliwanag niya na wala ni isa sa 3 divisayon ang nag-iisip sa kanya bilang kaaway. Sinimulan ni Mina na basahin ang kanyang mga karapatan, ngunit gusto lamang malaman ni Kafka kung maaari pa rin siyang manatili sa kanyang tabi. Kalmadong sinabi ni Mina na oo at ipinahayag na laging naghihintay siya para sa kanya. Labis na nasaktan si Kafka habang umalis ang transportasyon. Tinawag siya ni Hoshina na hanggal at pinasaludo ang lahat sa 3 divisayon habang umaalis siya. Nagtaka ang ilang matandang lalaki kung ano ang iniisip niya, ngunit matalino itong sinabi ni Hoshina na siya ay nagbibigay-pugay lamang kay Kapitan Mina sa headquarters. Nakalok si Kafka sa likod ng ilang harang. Ilang araw mamaya, makikita natin na talagang nalulungkot ang ibang miyembro ng pleton ni Kafka. Sinusubukan ni Iho na itaas ang mga espiritu ng lahat sa pamamagitan ng pagbibiro na si Kafka ang tanging Kaiju na may beer belly. Ngunit hindi man lang napangiti si Ichikawa. Ibinahagi ng ilang miyembro ng may lungkot ang mga kwento tungkol sa pagliligtas ni Kafka ng kanilang buhay, ngunit itinuro ni Kagari na hindi sila ang magdedesisyon. Ang Neutralization Bureau ang magdedesisyon sa kapalaran ni Kafka. Ang isang tao na nagiging Kaiju ay malaking isyu talaga, at kung maglalabas ito, magdudulot ito ng pandaigdigang pag-aalala. Ang mga tao ay kailangang mabuhay na may tanong kung ang taong nakatayo sa tabi nila ay Kaiju. Nakakatakot itong isipin, kaya napagtanto ng grupo na sobra ito para sa kanila. Sa ibang lugar, hinihiling ni Mina kay Konami na gawin ang isang bagay para sa kanya. Nagulat si Konami sa kung ano ang hinihingi niya, ngunit itinatag niya kay Mina na kaya niya ito. Tinanong si host kung ano ang iniisip niya na mangyayari kay Kafka, at simpleng sinabi niya na kailangan niya si Kafka bumalik sa kanya. Noong lumalaban siya kay Kafka, nakikita ni Hoshina na hindi nito ginagamit ang buong lakas niya. Ito talaga ang nagpapalungkot sa kanya, kaya ipinahayag ni Hoshina na sa susunod na pagkakataon, maglalaban sila ng totoo. Sa ibang lugar, pumunta si Kikuro kay Director General, na kanyang ama, at humingi siya ng formal na huwag patayin si Kafka. Ibinunyag niya na iniligtas siya nito ang kanyang buhay, ngunit ayaw marinig ng direktor ang kanyang mga pagkukulang. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang mga x-ray ng dibdib ni Kafka, at ipinakita na habang ito ay tila puso, mayroon pala si Kafka na core. Nagulat si Kikuro, at ipinahayag ng direktor na si Kafka ay hindi tao. Siya ay isang Kaiju, tulad ng kumuha sa buhay ng ina ni Kikuro.
Natakot si Kikuro marinig ito, at sinabihan lamang ng direktor ang kanyang anak na umalis. Naghanda na si Kikuro na umalis, ngunit una, ipinahayag niya na naniniwala pa rin siya kay Kafka. Sa kanyang selda, naghanda si Kafka para sa isa pang physical exam ngunit nais na lamang niyang makakuha ng maayos na kama para matulog. Iniisip niya kung gaano karaming dapat sabihin sa kanyang mga kaibigan at nagpasya na hindi siya susuko, kahit ano paman. Sa kabilang dako, sinabi ni Mina sa kanila na pansamantalang paghahati-hatiin sila at ipadala sa iba't ibang divisions. Ang kanilang base ay nawasak, at hindi na ito angkop bilang lugar para sanayin ang mga bagong recruit. Ang mga nakatataas ay nababahala sa lahat ng mga Daikaja na lumilitaw dahil nararamdaman nilang maaaring ito ay isang serye ng mga magkakaugnay na insidente. May posibilidad na mas marami pa ang lilito, kaya sinabi ni Mina sa mga lalaki na dapat silang maging handa. Dahil sa patuloy na banta ng Daikaja, ipinahayag ni Mina na dadalhin nila ang mga pinakamahuhusay na baguhan at sasanayin sila sa iba't ibang dibisyon. Si Izumo ay isang napaka-kritikal na mag-isip, dahil inisip niya na talagang pinaghihiwalay ng mga nakatataas ang lahat ng malalapit kay Kafka upang masubaybayan sila. Tumanggi si Aihiro na makibahagi kung ganito ang kaso, ngunit tiniyak ni Mina sa kanila na ang planong ito ay matagal ng pinag-isipan. Nakahinga ng maluwag ang mga lalaki, ngunit nag-aalinlangan pa rin silang umalis sa ikatlong dibisyon dahil gustong-gusto nila ito. Nagulat sila, gayunpaman, nang si Ichikawa ay sumang-ayon na umalis ng walang alinlangan. Pagkatapos, narinig ni Izumo si Kagari na nagsasabing may tao siyang kailangang iligtas. Nakikipag-usap siya sa kanyang dating commander at humihiling na ipakilala sa sinumang maaaring makatulong kay Kafka. Hindi ang uri ng tao si Kagari na humihiling ng mga pabor, ngunit pinaalalahanan niya si Izumo na sinabi niyang ayaw niyang mawala ang sinuman. Isa si Kafka sa kanila, at tumanggi siyang iwanan siya. Habang si Kafka ay nag-iisip tungkol sa sinabi ni Mina at nangangakong patutunayan na siya ay tao upang makabalik siya sa lahat. Biglang dumating si Shinomiya, at lahat ay nagulat na pumasok siya sa selda ng personal. Paniwalang paniwala si Kafka na iparating kay Shinomiya na hindi siya isang kaiju, at lahat ay nabigla ng utusan ni Shinomiya ang mga operator na pakawalan ang mga gapos na pumipigil sa kanya. Ang mga naguguluhang operator ay nagpapaalala kay Shinomiya na si Kafka ay ang napakadelikadong kaiju number 8, ngunit ikinagalit lamang ito ni Shinomiya. Ipinunto niya na ang isang Daikaja ay maaaring sirain ang mga gapos na parang wala lang, at nakaupo lamang si Kafka dahil gusto niya. Nang pakawalan ang mga gapos, iniisip ni Kafka na makikinig ang direktor sa kanya. Sinimulang ipaliwanag ni Kafka na siya ay tao, ngunit si Shinomiya, sa nakakagulat na paraan, ay nagsimulang barilin siya. Nagtataka si Kafka kung ano ang ginagawa ni Shinomiya, ngunit walang oras para sa mga tanong habang dinudurog ni Shinomiya ang kanyang mga tadyang. Nilinaw ni Shinomiya ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang isang nilalang na maaaring magpatigil ng mga bala sa kanyang hubad na balat ay hindi maaaring ituring na tao. Tinawag niya itong kaiju number 8 habang kumukuha siya ng sample ng dugo ni Kafka. Ngunit iginiit ni Kafka na hindi siya isang kaiju, ipinaliwanag niya na siya ay si Kafka Habino. Gayunpaman, nagbigay si Shinomiya ng senadorya sa mga operator. Biglang dinala ang dalawang kahon, at naglalaman ang mga ito ng dalawang guwantes. Isinuot ni Shinomiya ang mga ito habang inanunsyo ng mga operator na malinaw ang Kaiju number 2 cell synchronization at kumpleto na ang activation. Nagpapalakas si Shinomiya at ipinahayag na oras na upang simulan ang pagwawaksi ng Kaiju number 8. Tumanggi si Kafka na mag-transform ng buo dahil kailangan niyang patunayan na siya ay tao, kaya't binago lamang niya ang kanyang braso. Gayunpaman, ang nakakakilabot na atake ni Shinomiya ay pinunit ang braso ni Kafka, at siya ay nakatanggap ng malubhang pinsala. Nag-aalala si Kikuro kay Kafka, ngunit tuwang-tuwa ang ibang mga direktor na makita na napanatili ni Shinomiya ang kanyang galing. Siya ang taong minsang tinawag na pinakamalakas na sundalo na nakita ng Defense Force. Nang hamupa ang usok, nakita na buhay pa si Kafka, at itinuro ni Shinomiya na mukhang mas kahawig na siya ng kaiju ngayon. Tumakbo si Kafka para sa kanyang buhay habang ipinapakita ng nakakatakot na direktor ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan, at napagtanto ni Kafka na hindi niya kayang tumanggap ng kahit isang suntok mula sa taong ito. Ang plano niya ay patuloy na umiwas hanggang sa mag-overheat ang suit ni Shinomiya. Ngunit, ito ay napakahirap gawin habang patuloy ang walang awang atake ni Shinomiya. Sa huli, nakapagpataw si Shinomiya ng isang napakalakas na atake na pinisa si Kafka sa kisame, at hindi maintindihan ni Kafka kung bakit ganito ang reaksyon ng kanyang katawan. Ito'y katulad ng naramdaman niya noong lumaban siya sa Daikaja.
Nalilito si Kafka dahil walang Kaijo sa paligid, ngunit siya'y napakahindik nang maunawaan niya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng isang direktor na ilang taon na ang nakalilipas, ang bansa ay halos nawasak ng Kaiju number 2. Ito ang pangalawang Kaijo lamang na nabigyan ng numero. Taglay nito ang kamanghamanghang kapangyarihan, at ang suit at braso ni Shinomiya ay gawa mula sa Kaiju number 2. Ang mas kamangha-mangha pa ay si Shinomiya lamang ang tanging taong nagawang gamitin ang mga ito. Nagpapataw si Shinomiya ng matinding pinsala, kaya't hindi na makayanan pa ni Kafka. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nagulat siya nang makita niyang nawala ang kanyang binti dahil sa kung paano ito ginawa ni Shinomiya. Sumigaw si Karo kay Kafka habang tinatama ni Shinomiya ang isang mapaminsalang suntok, ngunit lahat ay nagulat ng tuluyan nang mag-transform si Kafka. Natutuwa si Shinomiya na ipinakita na ng Kaijo ang kanyang tunay na anyo, at napansin ni Kikuro na may mali. Hindi nagsalita si Kafka ni isang salita, at sa halip, naglabas siya ng isang napakabangis na pagungol. Ito'y nagpawasak sa lahat ng bagay sa paligid, at sigurado si Kikuro na may mali. Sa loob, nakita natin na hindi na makontrol ni Kafka ang kanyang katawan. Natatakot siya sa nakikita niyang nagiging mas malahalimaw siya, at ang Kaiju na pumasok sa kanyang katawan ay patuloy na sinasabi sa kanya na paksay ng lahat. Ang katawan ni Kafka ay sumugod para atakihin si Shinomiya, at sumigaw si Kikuro kay Kafka. Salamat sa panunood ng aking recap.